Another day, another damage control naman ite. Oh, from this mga kababayan na maangas, ngayon luhaan. Etong si Regal Oliva mga kababayan. Maangas kahapon, iyakan ngayon. At sa wakas mga kababayan, nagsorry. Nagsorry sa kanyang kapalpakan. Yung kanyang mga birada kay dating Pangulong Duterte. Nagsorry. Iyak-iyak na siya ngayon mga kababayan. Sana natutunan mo ang iyong leksyon, Mr. Regal Oliva. Pero, subalit na tapat mga kababayan. Bagamat nagsorry, ay ang lumabas pa rin sa kanyang mga bunganga mga kababayan is yung mga script ng mga dilawan na let me educate you, Diyos ko Lord. Let me educate you pa rin, Regal. Ikaw nga ang dapat matuto sa ginawa mo. Tapos ngayon mga kababayan, ang kanyang palusot ay naging ganun lang daw yung script mga kababayan nung binabasa niya dahil gusto niyang maging makata. Gusto niyang maging poetic mga kababayan para ma-rhyme daw. Talaga? So hindi mo na iintindihan yung mga pinagsasabi mo para mag-rhyme lang ko, no? Gayon pa man ang sabi niya mga kababayan. Bahala kayo, i-unfollow nyo ako kung gusto nyo i-unfollow. Hindi naman daw kayo pinipilit mga kababayan Pero hindi lang niya nagustuhan mga kababayan. Yung binibira na daw ang kanyang pagkatao. Dahil tinawag siyang akla mga kababayan Tinawag siyang akla. Yots. Yours. Basta, yots ata mga kababayan. Bayot. At ang nagtawag dyan ay si Governor Pamela Baricuatro. Diyan daw siya nasaktan mga kababayan. Gayon pa man, hindi daw siya magpapatinag. Magpapatuloy lang daw siya mga kababayan sa kanyang ginagawa dahil gusto niyang i-educate kayo mga kababayan. Wow. Sana nga lang Regal, no? Sa insidenteng ito, ikaw ang na-educate. Panoorin natin mga kababayan To the victim. Alam natin mga kababayan na panood nyo na ito. Pero ito talaga ito yung part mga kababayan na nagalit tayo. Nagalit ang mga Duterte supporter mga kababayan dahil kabastusan itong sinabi niya dito mga kababayan Hindi na ito yung mga earlier script dito mga kababayan. Okay lang naman. In-explain niya mga kababayan ang ng ICC. Kung anong sistema doon, ganito, ganyan. Okay lang yun. Okay lang yung Regal. Pero etong part na ito, ang nabastusan talaga kami sa'yo. Ito ang i-explain mo, Regal. It is a fight for long denied justice. Long denied justice daw mga kababayan para sa mga biktima ng war on drugs si Digong. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied. He himself once denied. Kailan, Regal? Kailan? Dininay ni Tatay Digong ang justice. Yan mga kababayan, wala na siyang in-explain dyan. Kanyang sariling opinion ito mga kababayan, galing sa kanyang sarili. Hindi na niya in-explain ang about sa ICC. He himself once denied. Dininay daw ni Tatay Digong ang justice dito sa mga biktima. To others. The irony is almost poetic. No, parang nakakatawa daw mga kababayan. The irony Noong is siya almost ang poetic. nasa Malacanang, marami ang ikinulong. Sino? Pangalanan mo. Huwag mong sabihin si Dilima. Dahil si Dilima, yung kaso ni Dilima mga kababayan, ginawa niya yan sa panahon ni Panot pa. Yung DOJ secretary pa siya. Marami ang ikinulong. Anong nagbasihan mo dyan, Regal? Yan ba ang sinasabi mong makatak ka lang? Gusto mo lang maging poetic? Kaya binanggit mo ang mga ito? Walang makata dyan. Intentional iyan. Na walang pagkakataong magpaliwanag. Now, maraming kinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. stands before a court that listens. Tapos, ICC mga kababayan, ang tawag niya sa ICC, the court that listens. Ang ginawa nito mga kababayan, parang minamind condition na tayo na tanggapin na lang natin, lunukin na lang natin itong ICC. Anong court that listens? Unang-una, kinidnap nga siya. Ay, nako. Patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all. The true justice na. Samantalang sinabi niya mga kababayan na walang jurisdiction ang ICC dito. Dati, sinabi niya Saglit lang ito mga kababayan Tingnan natin yung apology na later on. Kung paano siya nag-U-turn mga kababayan. 180 degree. That the man About face. who built his power on fear. Itinayo ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakot. Lord. Poetic pa ba yan? Intentional yan. Must now rely on the very rule of law he once dismissed.
must rely to the very law he once dismissed. Yung batas daw na pinagwalang bahala niya dati. Ko Lord. Si Tatay Digong pa ang nagwalang bahala sa batas dati? Abogado din si Tatay Digong, hindi lang ikaw ang abogado, Regal. Because in the end, ang batas, hindi natatakot. Tapos, kasasabi lang niya mga kababayan, yung power daw ni Duterte is built by fear. Itinayo sa pamamagitan ng pananakot. Oh, ngayon, ang batas hindi natatakot sa'yo. Hindi napapagod. At higit sa lahat, hindi nakakalimot. Hindi nakakalimot sa mga ginawa daw. Diyos ko, Lord. Another day! Another kalokohan. Regal. Regla. POV. POV. PVO pa naman ako mga kababayan sa POV. Oh, eto na ngayon. Matapos mga kababayan nawalan ng daan-daan libong subscribers ha. Crayola. Oh no. Meow, 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 meow. Oh, paiyak-iyak na mga kababayan. Tapos ngayon, pa-explain pa. Sige, Regal, okay lang naman. Anyway, mga kababayan, mas mabuti nga ito eh. Alam na namin kung sino ka. Patuloy mo lang yan. Mag full-blown dilawan ka na lang, Regal. Naiintindihan namin eh, ang masakit lang sa atin mga kababayan eh. Akala natin kakampi natin. Pero base doon sa mga pinagsasabi niya mga kababayan, walang nagmamahal kay Tatay Digong na magsasalita sa kanya ng ganon. Wala. Allow me to begin with an apology. Apology ka A na. very sincere one. To Tapos, those who may have been hurt by the words and phrases I used in one of my previous POVs, hindi lang yun phrases and words. Talagang message mo yun. Words, mga kababayan, kung ma-technical mo lang yan, isang lang, sentences yung ginamit niya mga kababayan eh. Mensahe mo yun, Regal. when I discussed about the appeal of former President and incumbent Mayor of Davao City, Rodrigo Duterte, in the Wala! Regal, stop. Yung mga earlier mo na mention, hindi na natin pinakita mga kababayan. Okay kami doon. Wala kami yung pag-explain mo sa ICC, ganyan ang mga sistema, ganyan. Okay kami doon. Pero yung last part, yung narinig nyo kanina mga kababayan, pinakita natin, hindi na yun tungkol sa ICC. Tungkol na yun sa mga kababayan, kanyang point of view. POV na yan mga kababayan, kung ano ang nasa isip niya at ano ang nasa damdamin ni Regal mga kababayan. Hindi mo madideny iyon. National Criminal Court. I admit it was poorly written. Poorly written. Sinong nagsulat nun? Baka may ghostwriter ka. Paano pa naging point of view mo kung hindi mo pala view? Maybe I was tired, maybe I Tired? wanted to sound poetic, or maybe I just wanted to stir conversation. Sound poetic lang daw mga kababayan. Wala nang kapoim-poim doon. Malinaw ang mensahe doon mga kababayan eh. Patama lahat kay Tatay Digong Duterte. Kabastusan yon mga kababayan. And yes, I got what I wanted. The discussion happened. No, eto na. Most of it, sadly, became personal. Talagang personal. Dahil si Tatay Digong, para sa amin, tatay namin yan, Regal. Hindi yan politisyan. Kung sa tatay mo gawin yan, para sa kanya mga kababayan, hindi niya tinuturing na tatay si Tatay Digong dahil ganyan siya makapagsalita. Sa tatay mo, tayo mga kababayan, tinuturing natin tatay si Tatay Digong talaga, na totoong tatay. It became a flood of ad hominem attacks. Now, what do we mean by ad hominem? It's Yung tinawag kang yots, bayot mga kababayan, yours, bakla, akla. What do you expect? Hindi mo mapipigilan ang mga netizens. Pinasok mo yan eh. May utak ka eh. May sarili kang pag-iisip. Bago mo sana, binasa mo yung script. Sana inisip mo kung may masasaktan ba dito. Tama ba ito? Tama ba ang tonong ito? Hindi mga kababayan. Ang delikado niyan, ang delikado sa mga ganitong mga nagpapanggap pa. Ewan lang natin kung nagpapanggap o yung parang nang uulol mga kababayan dito sa ating hanay. Unti-unting pinupoison ang ating utak niyan. Na tayo mga kababayan. Parang i-mind condition na tanggapin na lang natin ang nangyaring ito kay Tatay Digong na tama ang ICC o ganyan. No, hindi mo kami mauulol. Natanggapin na natin ang naratiba ng mga dilaw mga kababayan. it's when people attack the person and not the argument. Ang argumento ang natake namin sa'yo. although, ang sarap mong tawaging akla. Pero hindi kami sasali dyan. Ano pang tawag sa'yo? Bayot? Hindi kami sasali dyan. Bading?
multong bakla, hindi kami sasali sa pagtawag dyan. Instead of saying, I Tinawag ka pang, ano, basta nilalang mga kababayan. Dugong, mayroon pang tumawag na dugong sa kanya pero hindi kami sasali dyan. Ano pa yung impacto daw mga kababayan na parang maligno na wakwak ba? Wakwak, tama. Mayroon din tumawag sa kanyang wakwak mga kababayan. Pero hindi tayo sasali dyan. Huwag kayong sasali dyan mga kababayan. disagree Ang aming, hindi kami nag-ad hominem. Sinusupalpal ka namin doon sa ano mo, sinasabi mo na mensahe mo. Punto por punto. with your point, they say, I don't like you. Or instead of saying, or instead of answering the message, they attack or they kill the messenger. Hindi mo masisisi ang mga tao. Yan ang consequence, Regal. Yan ang consequence. Kung niliwanag mo sana, Regal, dati pa from the start, na hindi ka naman supporter ni Tatay Digong, magdi-discuss ka, pros and cons, ang ganyan, hindi ka nagpataas ng kamay kay Tatay Duterte, at sinabi mo na, hindi naman ako pro Duterte, maiintindihan namin. Pero ang ganito mga kababayan, parang Trojan horse mga kababayan sinisira tayo from within. And when that happens, the real conversation dies. The space for both truth becomes polluted and hatred. Hoy, hindi ikaw ang biktima dito, Regal. Ngayon mga kababayan, siya na ang biktima dahil na ad hominem daw siya mga kababayan, natawag daw siyang bakla, bayot, at ano-ano pang mga masasakit na salita, wakwak. Huwag kayong sumali dyan. Hindi tayo sasali dyan sa pagtawag sa kanyang ganyan. And that is not how civilized, intelligent people should argue. Ayan na naman mga kababayan. Dilawang-dilawan, no? Naratiba ng mga dilaw mga kababayan, hindi yan ang mga sibilisadong tao. Pinapalabas niya mga kababayan ng mga Duterte supporter, mga hindi sibilisado. Sige, ikaw na ang sibilisado. Ikaw na ang civilized. Script yan ng mga dilawan Let me educate you. Maging sibilisado kayo. Maging formal kayo. Disente. So let me say this again from my heart, from the bottom of my Lord. heart, I am sorry. Sige. Tinatanggap namin ang sorry, pero nawawala na ang aming tiwala sa iyo as Duterte supporter. Yan ang malinaw. Wala ka ng kredibilidad sa amin na tatawagin mong sariling Duterte supporter dahil although hindi niya talaga mga kababayan sinabing Duterte supporter siya, pero may picture siya ng Tatay Digong Ang ating perception mga kababayan, supporter ito ni Tatay Digong, di ba? Mabuti na mga liwanag. I am sorry to those who felt offended, Talaga? to those who felt hurt. That was never my intention. Never your intention after you say na diniprive ni Tatay Digong ng hustisya yung mga biktima. Na nung panahon niya, marami siyang pinakulong sa Malacanang at binuon niya ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pananakot. Diyos ko Lord. But let me also be honest. I never attacked anyone personally. Except Tatay Digong Duterte, inatake mo, ungas. I only shared my legal reading. Legal reading ba yun? Regal? Regla? Nung narinig nyo kanina mga kababayan, paano mo nasabing pinagkaitan ni Tatay Digong ng hustisya yung mga biktima? Ano ka, judge? Paano mo nasabing marami siyang pinakulong habang andun siya sa Malacanang? My perspective. And I stand by that. You stand by that. Na binuon niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakot. Na ngayon, hinahabol na siya ng ngipin ng batas. Because when I speak from the lens of law. Lens of law. Panghuhusga na nga yung sinabi mo. Not loyalty. Wala ka talagang loyalty dahil ewan lang namin kung saan ka loyal. Siguro, alam na namin sa buhok pa lang mga kababayan. Sinong ginaya niya? Parang buhok ni Imelda. In the past days, I have been called many things. DDS, Ay, nako. DD shit, BBM, Pinklawan, Dilawan, Ultra Pink. As Trojan horse. if thought must always have a color. As if truth must always take a side. Ikaw na ang truth. Ikaw na ngayon ang nagsasabi ng truth. Anong truth doon sa maraming pinakulong si Digong habang andun siya sa Malacanang? Na pinagkaitan niya ng hustisya ang mga biktima. I have been bashed, cancelled, unfollowed, and condemned not for lying but for things. You are lying, idiot! Gusto na sana natin i-replay yun mga kababayan, kaso lang matatagalan tayo
Ano ba yun? Mayroon na bang sinabi talaga ang korte mga kababayan na pinagkaitan ni Digong na hustisya ang mga biktima? Marami siyang pinukulong sa Malacanang, nakaupo siya at pananakot mga kababayan. Sinong tinatakot, di ba, ang mga kriminal? Tayo, magtutuwa tayo ng kababayan kay Tatay Digong. Tapos anong pa nga ba yung pinagsasabi niyang marami? Yung pinagwalang bahala daw niya ang batas mga kababayan? Dati? Looking differently. Oh. And yes, even the governor of Cebu has joined the fray, reducing me to name-calling. Oh. Ang name calling sa kanya mga kababayan, yots. Meaning bayot, meaning bakla, akla mga kababayan. Si Pamba Recuarto tinawag siya. Pero tayo, hindi tayo sasali dyan. That is painful and derogatory. So ikaw na ang biktima ngayon. Ikaw ang simula niyan, tapos ikaw ang biktima. Especially if you are not from my community. Kaya nga, kaya pati nga ang community sa iyo, community LGBTQIA, mga kababayan, RST+++, ganyan. Galit na din sa inyo. Galit na rin sa iyo. Sinasas, LGBTQIA yan. Si Tio Moreno. Sino pa? Sina Bro Olivar. 'Di ba? At marami pang mga LGBT. Nahihiya sila sa iyo. I will not respond with anger. Sakit, gyud. Masakit talaga, sabi niya mga kababayan. Tinood. Masakit. Totoo, masakit daw. But I will not exchange insult for insult. Dahil yung insultong ginawa mo kay Tatay Digong, sobra-sobra pa dyan sa mga natatanggap mo ngayon. Sana nga natutunan mo tong leksyon, Regal. Because the mark of a civilized society No, ayan na naman. Sila na naman ang mga sibilisado, mga kababayan, mga disente. is not how loud, how loud we curse or Ayan na naman mga kababayan. Diyos ko, Lord. Yang mga naratibang yan mga kababayan, no? Naratiba yan ng mga dilaw. Mga DDS, mga walang pinag-aralan, hindi sibilisado, mga bastos. Kasali ka na doon, Regal, sa mga nagsasabi ng ganon. Sa mga ka-DDS. Kaya ka napuputakting ganyan dahil yung sa sinabi pambabastos mo in the first place kay Tatay Digong. we curse those who differ. But how calm will remain when others throw stones? That's why I tried to become my social media team were like crazy already. Crazy! But I said, calm down. They were Taranta na sila mga kababayan dahil nawala na sila ng subscribers. crazy because my followers already plunged. And I said, it's okay. We started with 21. Hindi ka nag-start sa 0? 21 na. Pinagpala ka, Regal. Kami nag-start kami sa 0. To plunge it down and to have it go down, it does not. By the way, mga kababayan, hindi naman tayo nang iingganyo na mag-subscribe sa ating channel. Pero lately mayroon tayong mga violations mga kababayan kaya hindi na nag-grow ang ating channel. Wala nang nadagdag na subscriber. Parang hindi na tayo na promote mga kababayan sa mga new viewers. For the meantime lang naman ito. Marami kasi nagtatanong bakit hindi na daw umangat. Cliffhanging na ang ating channel. Mayroon tayong mga community strikes mga kababayan dahil kay Sabah at kay Admiral. Ay nakong mga animal, grabe, ang lakas sa social media talaga. Matter because that's not my advocacy. I have never in my wildest dream thought that I would reach this social media peak. Alam mo kung bakit na-reach mo ang social media peak? Dahil pag pag content mo sa mga Duterte, pagkatig mo sa mga Duterte, pumunta ka nga doon nila Baste. Isa yun sa mga turning point na break niya mga kababayan na talagang nag-boom ang kanyang social media. And then ngayon, yan ang isinukli mo. Eto na rin ang downfall mo. My goal in life was just to have at least 25,000 followers. So you may disagree with me all you want. You may not like my POVs. Tapos tayo PVO. Huwag nyo kaming i-mistake dyan mga kababayan na POV siya, point of view, tayo PVO, Pinoy Views and Opinion. Magpalit na lang siguro tayo. OVP na lang tayo, Office of the Vice President. Please, never resort to ad hominem attacks. Ikaw na ang biktima ngayon. Wala. Hindi mo sila makokontrol dyan, Regal. Pagtawag sa iyong yots. This is not how justice works. This is not how intellect survives. Ayan na naman mga kababayan. Sila na naman ang mga intellect. Parang pinapalabas ng mga bobo. Ang mga nambaba sa kanya ng ad hominem. Natawag siyang akla.
Crayola pa more. If you wish to unfollow my page, do so freely. In the first place, hindi kami nakafollow sa'yo. Para doon sa mga nag-follow mga kababayan, nag-unfollow na. Tapos na. And then, yung iba, parang hinahayaan na lang. You are free. Pero wala ka na. Your credibility has already been damaged. As free as I am to express my truth. Oo. Aminin mo na kasi na from now on, hindi na ako pro Duterte. Hindi na ako magkukunwari. Ganyan lang. Para wala ka nang mabudol. Mukhang yung nag-unfollow sa'yo, parang nabudol eh. I give you that freedom. Give me my freedom as well Okay, go ahead. But remove your mask first. to say my POV. If you disagree with what I say, then disagree with gusto. Yun na lang, para lalampasin lang namin. Don't worry. Mga susunod na video, no, hindi na manonood yung mga tao sa'yo. They will neither agree or disagree dahil hindi na nga papanood eh. In-unfollow ka na. Debate with me, reason with me, challenge me. Reason with you? Mayroon ka na nga panghuhusga kay Tatay Digong. Anong reason mo doon? But calling me names will not change my conviction. Hindi ka nga, ay, naku, Lord. Because conviction built on Paano na ito mga kababayan? Ang issue na yung pagtawag sa kanyang yachts ni Pambarikwato sa kanya. Hindi yan ang issue, Regal. principle. Conviction built on principle will not break under pressure. Ay! And even if I am unwelcome in your fold, I will continue to educate. Oh, wow. Continue to educate. Oh, kayong mga mangmang, continue kayong educate nito. Pero be careful ha, be careful. Dahil ang naratiba nito mga kababayan niya, pag explain niya yan ganyan, gusto niya ipalunok ninyo sa inyo mga kababayan na etong ginawa ng ICC nararapat lang. Justified. Which is, para sa atin mga kababayan, yung ICC na yan, in the first place, is ginagamit na political tool mga kababayan para sa mga kontra sa kanilang mga narratives at saka mga goals. Even if I have to speak to only a few, to the littlest group who are still willing to listen, Yung mga matatalino, I will continue. mag-continue ka, go ahead. Because as long as there is someone willing to learn, Wow, well, let me educate you. Oh, you never learn if you don't listen to me. Ay nako, typical na script ng mga dilaw. Let me educate you. my advocacy lives on. Sige, advocacy. Wala ka na advocacy. Ay, hindi pala. Legacy pala yun. Nasira na yung legacy ah. Now let's go back to where this all began. Inom muna. Blak, 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 blak. President Rodrigo Roa Duterte did not surrender himself to the International Criminal O Court. kaya nga, wala naman kaming doon. Hindi naman yun ang kinagalit namin, Regal. He did not surrender. O talaga, hindi mo rin sinabi na mag-surrender, di ba? He was surrendered, kidnapped. And in that act, the current administration did not only give up a man, it gave up a part of our sovereignty. Alam na namin yun. Hindi naman yan ang parte na kinagalit namin. Kung sa tingin nyo, ini-educate mo kami sa pamamagitan ng pag-explain mo niyan, matagal na namin yang alam. Under Philippine law, that act is illegal. No Filipino can be transferred to a foreign tribunal without a valid treaty, without Senate concurrence, and without due process. Akala mo ma-win back mo kami sa pamamagitan ng pagsasabi mo niyan? Wala natin. That is why Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte was correct when he filed criminal charges against those responsible for the illegal arrest and surrender of his father to The Hague. Sakto to. Sabi niya, tama yun. Filing kaso tong mga tauhana. Si Kailan ng kaso yung mga taong yun na nagpartidam kay Tatay Digong? Rimulya, ang Si magsuong Remulla. Rimulya. Ang dalawang magkapatid na Si Remulla. Torre, Si Torre. BBM, di ba na BBM. mapailag kaso pas BBM karon. Si Pun, katong si Anyo, and whoever si was, Anyo. si Teodoro, filed cases against them because they were the ones responsible in the kidnap and the illegal arrest of his father. Oh, yes. Regal. Oh. So what's your point?
Hindi naman yun ang kinagalit namin. Hindi na rin namin sinabi na kinontra mo yan. For what? Sinabi mo yan sa Father, amin. diri sa Pilipinas filing ninyo og kaso. Oh, filing Because kaso? justice cannot exist by breaking the very constitution that defines it. But now, let's shift our view from the perspective of Philippine law to the lens of international criminal court. Eto, Regal, no? Huwag mong ipilit sa amin na sakyan yung mga propaganda at piliting intindihin yung ICC dahil hindi naman kami part sa legal team. Taong bayan kami. Kung ano ang nararamdaman namin, hindi namin obligasyon na intindihin yung ICC iyan, yung korting iyan kung ano man ang gusto nila. Trabaho yan ng legal team ni Tatay Digong. Anong magagawa ng ICC mga kababayan sa atin? Kung hindi natin lulunukin sila. Hindi natin makayang lunukin ang ICC mga kababayan eh. Ang tanong namin sa iyo, Regal, para ba sa amin talaga yung mensahe mo? O nagpapatama ka kay VP Sara? Bakit hindi mo na lang kausapin si VP Inday niyan? Para tuloy, ngayon mga kababayan, sinechange mo ang naratiba at pinopoison mo ang isipan ng mga tao na tanggapin ang ICC na in the first place, wala yan jurisdiction para sa amin. Unang-una sa lahat, wala silang karapatan kay Tatay Digong para sa amin. Now, kung gusto mong ipilit ang gusto mo, sabihin mo yan sa legal team ni Tatay Digong. Dahil ang ICC walang control sa mga tao mga kababayan eh. Sabihin mo yan kay VP Sara. Si VP Sara lang palang gusto mong sabihan yan. Under the Rome Statute, the ICC will only intervene. They will only intervene if a country's judicial system is unwilling or unable to genuinely prosecute. Meaning, if justice is truly working in a state, if justice is working in the Philippines, the ICC should stay out. But in the eyes of the ICC, now transfer your eyes. Ayaw na mo sa Pilipinas. Hoy, idiot! Huwag mo kami gawin ICC. Hindi kami ICC. Anong pakialam ng ICC sa mga gusto namin? Sa nararamdaman namin? Actually, mga kababayan, kahit anong gagawin natin, kumontra tayo o sumang-ayon tayo, in the eyes of ICC, irrelevant mga kababayan. Pero habang nagpapatuloy ang ating mga kababayan, yung pag-iingay, napipressure ang ICC eh. Lalong-lalo nagkakalampagin natin mga kababayan, napipressure natin. Whereas, kung papayag na lang tayo, hayaan na lang natin, sige, hayaan na natin ICC. Manood na lang tayo kung paano hahatulan si Tatay Digong. Parang sinurrender na rin natin ang ating laban mga kababayan. Hindi naman tayo legal team ni Tatay Digong eh. Kaya wag mo kami pilitin na intindihin yung ICC mo, Regal. Adto mo sa ICC. The Punta daw kayo sa ICC. Ilipat nyo daw inyong mga mata sa ICC. Philippines failed the test. Para daw sa ICC mga kababayan, the Philippines failed the They test. saw a judiciary that functioned on paper but not in faith. They saw Sige, kung gayon pala lahat ng kaso, dito sa Pilipinas, doon na lang sa ICC dalhin. Hindi naman kaya nag-function ang judiciary system dito. investigations, yes, na-investigasyon, but without trust. They saw process, yes, but not conviction. That is why the ICC moved. They investigated. Sino bang nakikipagdebate sa'yo niyan? Alam na namin yan. Huwag mong ilihis yung sinabi mo. That is why they issued the warrant of arrest. Because in their eyes, our justice was not working as it should. Oo, mga kababayan, they issue warrant of arrest. Lunukin nyo ang justification nila mga kababayan para hindi na kayo kumalampag na bakit inisyuhan ng warrant of arrest sa Tatay Digong. I'm not saying it was not working, but in the eyes of the ICC, it was not working. Now let me Pinupolitika nga eh. Di ba nagsialisan na mga member ng ICC mga kababayan dahil pinupolitika. Hindi nga yan inacknowledge mga kababayan ng Amerika dahil ginagamit ang political tool. take you deeper into that lens. Transfer, Ikaw lang! Bahala ka sa buhay go mo. to the lens of the ICC. You will Hindi namin kailangan yan. Bakit mo ipagpipilitan? Naintindihin namin yung ICC na yan. Kahit pa i-transfer namin ang aming lens doon, wala ring epekto. Samantalang kung nag-iingay tayo mga kababayan, lagi nating pinapanawagan ang hustisya para kay Tatay Digong na ginawa nitong injustices mga kababayan na ginawa ng bangag at ng ICC iyan. Patuloy ang ating laban.
Etong sa kanya mga kababayan, gusto niyang palunukin. Wala na yan eh. Kung ipapalunok mo sa amin yan, tapos ang laban mga kababayan. Tapos ang laban. Never understand where Tatay Digong is now if you will not go to the lens of the ICC. Ay, Diyos ko, Lord. Disenfranchise yourself for a moment Ay, nako. from the laws of the Philippines. Palit na lang kayo ni Tatay Digong. Ikaw ang nasa kulungan. Shift your sight to the Rome Statute because that is what is holding ko, Lord. Duterte right now. Because in the ICC's Anong paki namin? Hindi kami ang legal team. view, no matter how we insist that this is illegal, they already have Duterte in their custody. Tapos kung tatanggapin natin, may mangyayari din ba? Wala rin, di ba? Para nating inabandon si Tatay Digong mga kababayan. Taong bayan kami eh. And under their rules, once a person is Hindi lang si Jokno ang taong bayan at mga akbayan. detained, jurisdiction attaches. Wala na prison na nila si Digong. Oh, wala na. Kulong na si Digong. Sabi niya mga kababayan. Sa pamay atong buhaton, Ano pang gagawin natin? Kulong na. magsigil tagsagit din is Pilipinas. Pasigaw-sigaw na lang tayo dito sa Pilipinas. Oo, so what? Anong gusto mo? Mananahimik na lang kami? Yang sigaw natin mga kababayan, sampal din yan kinabangag. Dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong yung pagkikidnap. Hindi lang yan para sa ICC mga kababayan. Anong gusto mo? Manahimik na lang kami? That is the truth. Oh, ikaw na ang katotohanan dyan. We must first understand before we can plan how to fight back. Anong ginawa mo para mag-fight back? Hindi ka nga nag-insist na panagutin sina Bangag dito. Anong ginawa mo? That is why defense lawyer Nicholas Kaufman, Duterte's counsel, did not question jurisdiction. He knew the battlefield had shifted. Si Kaufman ba kami? Hindi. Oh. Dili na sa Pilipinas ang gubat karon. Oh, hindi na daw sa Pilipinas ang giyera ngayon mga kababayan. Adto na sa ICC. Doon so na he daw sa built his ICC. plea around number 1 age, that Duterte is 80 years old, medical condition, that he had the cognitive decline, memory loss, and number 3 humanitarian grounds, compassion. Isa pa yan mga kababayan, isa pa yan. Alam niyo justification niya dyan na tanggapin niyo na lang ang mga kababayan, desisyon ng ICC, bakit ganito? Dahil daw mga kababayan, sa sinabi ni Sara Duterte, ganyan, ganito, ganyan, Diyos ko Lord. Yan ang hindi namin matatanggap, Regal. Dahil bias eh. Dapat sana mga kababayan, yung humanitarian at katandaan ni Tatay Digong, may sakit siya, dapat binase ang desisyon noon doon mismo kay Tatay Digong kung anong sitwasyon niya mga kababayan. Hindi dahil sa sinabi ni VP Sara. Yan ang ng ICC eh. Kaya nasasabi nga namin bias. Hindi mo kami masisisi na rereklamo kaming bias dahil bias naman talaga. Binasi nila ang kanilang desisyon sa sinabi ni VP Sara. Biro nga lang yung ilan. Yung ilan mga kababayan, biro lang. Hindi nila tiningnan si Tatay Digong na kaya pa bang magsustain yan dyan sa loob ng kulungan? Doon sang-ayon siya mga kababayan. Sang-ayon siya. Passion for being an aging leader who served this country. But the ICC judges asked one thing. Usaragyud, if we release him, Yan ang problema. Yung 3 judges ng kababayan ng ICC. Bakit hindi nila ni-request ng assessment kay Tatay Digong ng talagang eksperto? Ngayon lang mga kababayan dun sa appeal chamber. Sagutin mo kami. Kung hindi sila bias in the first place. Hindi nila pina-assess mga kababayan si Tatay Digong na talagang siya naman ang dapat i-assess. Hindi si VP Sara, mga sinabi ni VP Sara. Bakit nung inappeal mga kababayan doon sa appeal chamber, doon pa in-assess? with temporary liberty, will he return here to be heard? And when they saw the rallies, the slogans, and the shouts of yan. kinidnap si Duterte. Nag-shout ba tayo? Bring him home ang ating sinabi mga kababayan, kinidnap si Duterte. Hindi tayo nagsigaw-sigaw ng ganyan. Although sinabi yan ni VP Sara, pero yan ang aming paninindigan. Talagang kinidnap man ng Bangag. At bakit mo pilit ipapakain sa amin na yan ang dahilan kung bakit hindi siya na justification para hindi siya ma-releasean ng interim release. Whereas para sa amin, bias yan. Yung 3 judges na yan. Dahil ang pinagbasehan nila, hindi si Digong mismo. Hindi sa assessment ni Digong. Kundi assessment sa kanyang anak at sa mga supporter. Irrelevant. And we will never surrender him again. Sinabi ba niya, yan Regal, sinungaling ka dyan. Wala kaming narinig kay VP Sara o sa kampo ng mga Duterte na sinabing, we will never surrender him again. Wala. Ikaw lang ang may sabi niyan. Liar From ka. his daughter. From his daughter, si Sara, hindi na namin siya isusurrender, sabi niya.
Never natin narinig si BP Inday niyan, mga kababayan. O kung sinabi man niya, malamang biro lang. Pero sa tingin natin hindi. Yung biro niya, mga kababayan, ikidnapin na natin. Ganyan lang. Tawanan pa nga, mga kababayan. Pero sa tingin nyo, mga kababayan, kung gagawin niya ni Sara, kikidnapin niya si Tatay Digong, hindi siya malalagot dito sa Pilipinas. Abogado si BP Inday, Regal. Abogado. Madidisbar siya niyan. Pwede pa niyang ika-impeach yan. Legal yan na basis, mga kababayan, for impeachment. Kidnapin niya si Tatay Digong dyan. Isipin mo na lang, ha? Kung talagang seryoso yung sabi ng Vice President at gagawin niya. Kung ano ang consequence ito pagdating sa Pilipinas. To them, that spelled flight risk. Hindi naman flight risk ang pinag-uusapan dyan eh. Kung talagang sitwasyon ni Tatay Digong. Ay nako. Wag mo kami pa-oohin dyan sa gusto mo. Kung may mensahe ka na shut up, wag mong sabihin sa taong bayan. Kung gusto mo, sabihin mo yan sa doon mismo, sa pamilya ni Tatay Digong na nagpapa-interview kung gusto mo. Tingnan natin kung gaano kaangas ang taas ang confidence mo na pagsabihan si VP Sarang ganyan. Hindi mo makukontrol si VP Inday, Sara. And that is why the application for interim release was denied. Pero wag kayong mag-alala, mga kababayan, mayroon pang appeal chamber. Yung appeal chamber, 5 ibang judges yan, mga kababayan, hindi yung 3 bias. Mukhang may pag-asa, mga kababayan. Antayin lang natin yung appeal. Now, allow me to revisit the words that started all of this. Ako mangguning nasulti, o ako ning nasuwat. Ang sabi niya, mga kababayan, nasabi ko kasi ito at akit itong nasulat. A man whose record is defiant. A man whose record is defiant. A legacy marked by thousands of killings. A legacy, di ba? Bakit mo sinulat yan? Parang may panghuhusga na, mga kababayan, no? Tsaka defiant, ang defiant niya, mga kababayan, tinutukoy yun. Defiant sa batas, paglabag sa batas, at thousands of killing. Bakit mo nasabi yan? May ebidensya ka ba? Kasali ka na nga sa naratiba ng mga dilawan, di ba? He didn't accord people due process. Bakit mo sinabi yan? Alam mo pala eh. So deliberately, mga kababayan, hindi aksidente yung deliberately, sinabi talaga niya. Sa pato. Noong siya ay nasa Malacanang, marami ang walang pagkakataong magpaliwanag. Kinulong. Sabi mo ha, kinulong ha. Maraming kinulong. Now he stands up before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. Ngayon, mga kababayan, patas na ang ICC para sa kanya. And perhaps that is the true justice of it all. That's what I remember that I have said. Marami pa, huy. Marami pa. Gusto mo iulit natin? Kaso nga lang, mauubos ang oras natin, mga kababayan. That is where the fury of the DDS supporters was. Apparently, hindi ka, DDS pala. Dahil parang third person, mga kababayan hindi siya kasali sa DDS. Yan lang ang gusto namin. Go ahead and then malinaw na sa amin, mga kababayan, ang aming stand na hindi ka pala kakampi. Stoned upon me. Those words, I understand now, they hurt many. I understand. When I reread and reflected on it, it hurt. Bulok ka ba? Hindi mo naiintindihan yon pala. Ang tulis ng mga kababayan, kaya pala natatawag na wakwak, mga kababayan. Ang tutulis ng kuko, mga kababayan. Lord. Pero wag niyong tawaging wakwak, ha? Ako po, nasakitan lang ko sa akong gipang suwat. Pati daw siya, mga kababayan, nasaktan daw sa kanyang sinulat. Ikaw ngayon ang mag-learn dapat. Hindi yung let me educate you. Lord. Sana ngayon na-educate ka. And maybe I could have written them better. Bakit hindi? Bakit hindi na ni-revise? For sure, naiintindihan mo yun. When I said defiant, I mean resilient. Resilient. Ang layo ng resilient sa defiant, mga kababayan. Ang defiant, parang labag. Labagin ang batas. Ang resilient, iba yan sa defiant. Never have we seen a leader who was so defiant to the international community. Iya kung gikontrang Amerika pag Yan ba sinabi mo? Justice presidente niya. When I said a legacy marked by killings, I was quoting the prosecution's argument. You did not say that. Pagkasabi mo, parang sa'yo galing. Not stating a fact. It was the prosecution's argument. And that is why Tulis ng mga kababayan ko, Baka matubuan ka ng pakpak niyan, Regal, ha? naikaso karon May kaso daw ngayon. sa ICC. And when I said he didn't accord due process, I echoed the accusation. That was not my judgment.
you echoed your accusation tapos balikan balikan nga natin mga kababayan. Hindi niya sinabi na accusation yun. Galing yun sa kanyang POV, point of view. Ngayon, hugas kamay ka na hindi ikaw nagsabi nun. And when I said now he stands before a court that listens patiently, Ngayon mga kababayan, ang ICC na ang makatarungan. Na hindi nga nila tiningnan unang-una yung humanitarian ni Tatay Digong at yung pagkidnap sa kanya. what I truly meant was this. For the first time, the very man accused of denying due process, he was accused that he denied due process in the Philippines when he was president. But now he is given the full measure of it. The Talaga? Hindi ganyan ang pagsabi mo. very fairness he was said to have denied. He was said. Hindi. Wag mo kaming gawing manloloko, Regal. Hindi kami magre-react ng ganito kung hindi mali yung sinabi mo. He Ngayon, parang defensive na mga now kababayan. receives completely. And that perhaps is where justice finds its quiet irony. Iba na yan Ay nako, ala kayo. Eto mga kababayan ha. Para lang ma-refresh kayo. To the victims, it is a fight for long denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied. To the law daw ha. Law, it is simply the next step in a It is simply the next step due process that he himself once denied. to the due process he once denied. Paano mo nasabi niyan? To the law. Meaning, sinabi na ng batas na dininay dati ni Tatay Digong yung justice. Yan, may panghuhusga. To others. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong. Ngayon, Regal, sinabi mo ba na yan ang sabi ang mga dilawan? Dilawan ang nagsabi niyan. Wala itong cut mga kababayan ha. Ito mismo sinabi niya. Wala siyang kinote mga kababayan kundi point of view niya. Na walang pagkakataong magpaliwanag. Maraming kinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Galing sa kanyang bibig mga kababayan, wala siyang kinote. Tapos sa explanation niya, mayroon ng quote daw mga kababayan. Now he stands before a court that listens. Biglang naging mga kababayan, righteous ang ICC. Court that listens. Patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all. That the man who built his power on fear The man who built his power on fear. Itinayo daw ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakot. Mayroon ka bang kinote dyan? Wala! Ibig sabihin, galing yan sa'yo. must now rely on the very rule of law he once dismissed. Rule of law, he once dismissed. Ay, nako, Regal. Ang taray pa nito niya. Ang taray pa niya dito, mga kababayan, ha? Because in the end, In the end, ang batas hindi natatakot. hindi natatakot, no? Dito sa man, mga kababayan, who built his power through fear. Hindi napapagod. Hindi At napapagod. higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, Another day. another regal. Another Regal na walay. Wala na, Regal. Goodbye na sa'yo. Continue ka lang. Hindi ka na namin pinipigilan. Continue ka lang, pero hindi na kami maniniwala. Ngayon, malinaw na mga kababayan na hindi talaga ito tunay na supporter ni Tatay Digong. Okay lang naman. Go. Pero tanggalin yung maskara, Regal. Maraming sumuporta sa'yo at nag-follow sa'yo. Dahil akala namin, ka-DDS ka, pero hindi pala. Kaya tanggalin mo na ang iyong maskara and then go on with your life. Go on din kami sa pagsusuporta kay Tatay Digong. Hindi ka nakasama. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post comments below.